So, pakinggan po natin itong itong pag-aaralan natin. Kasi alam niyo po mga kapatid, napaka-importante po nito. Kasi dito po natin mapapatunayan kung talagay tayo binabago na ng Diyos. At dito rin natin may papakita sa labas o sa ibang tao po mga kapatid na si Kristo ay nananahan na sa atin. Sa madaling salita mga kapatid, si Kristo na ang nakikita sa atin. Amen po ba? Hindi na yung mga dati nating pagkatao o yung luma nating pagkatao. Kung hindi yung tinanggap na natin. Sino? Si Kristo. Kasi yung luma nating pagkatao, ano na yun eh? Talagang sira yun, wasak talaga yun eh. Talagang sinisira talaga yung buhay natin eh. Pero itong bagong pagkatao po na ito mga kapatid, nakasama si Kristo, ito yung inaayos ka ulit, binubuo ka ulit. Amen po ba? Inilalagay ka ulit ng Diyos sa magandang kalagayan. Kasi sira ka eh. So ngayon, ang Diyos inaayos ka ulit. Amen. Yan. Gusto po ba nating ayusin tayo ng Diyos? Amen. Amen. Lahat tayo gusto po natin mga kapatid. Kahit ako eh. Wasak na wasak ang puso ko eh. Noon eh. Wasak na wasak ang buhay ko mga kapatid. Pero sa kabutihan ng Diyos, dahil nakilala ko siya, narinig ko ang kanyang aral mga kapatid. Tinanggap ko siya, unti-unting inayos ng Diyos ang buhay ko. Alam niyo mga kapatid, kung hindi dahil sa Diyos, wala ako dito eh. Wala po ako dito. Hindi po ako nakaharap ngayon sa inyo. Pero dahil sa Diyos, nandito ako ngayon, nakaharap sa inyo, nangangaral sa inyo, ipinapahayag kung ano rin yung natutunan ko. Amen po ba? Kung ano rin yung aking natutunan mula sa mga salita ng ating Panginoon. So, hallelujah, ito yung binabanggit dito mga kapatid sa ating paksa na sabi, ang dapat na ugaliin ng iglesia ng Diyos. So, dapat nating malaman mga kapatid, kung ano yung mga bagay na dapat nating ugaliin bilang isang mga lingkod ng Diyos o bilang isang mga Kristiyano na po mga kapatid. Hindi po pwede po mga kapatid na gaya ng iba, mga kapatid, na yung alam niyo po yung pinagmulan natin, pag tayo ay magsisimba, yung paniniwala natin, magbabawas muna ako ng kasalanan. Di ba? No, kahit hindi ako magsimba, okay lang yun. Basta nasa puso ko naman ng Diyos at nananalangin naman ako eh. So yung ganong paniniwala po mga kapatid, kailangan nating baliin yun. Amen. Kasi yung ganong paniniwala, hindi po yun nakakabuti sa isang tao. Right. Kung hindi, mas lalo po itong sinisira ka. Tama? Mas lalo po tayong sinisira nito. Kaya kahit simba ka ng simba, pero paglabas mo sa simbahan, inom ka pa rin ng inom, sira ka pa rin. Amen po ba? Nawawala ng kwenta o nawawala ng saysay po mga kapatid ang ating pagdalo. Hindi gusto ng Diyos na bawasan lang yung iyong kasalanan. Ang gusto ng Diyos, alisin ng Diyos ang iyong kasalanan. Amen. Amen po ba? Yun ang gusto ng Diyos. Kasi kung babawasan lang, ibig sabihin may natira pa. Yun pa yung magiging dahilan kung bakit lalakad ka pa sa kadiliman. Yun pa yung magiging dahilan kung bakit pabalik-balik ka sa iyong mga nakasanayan, sa iyong ikasisira ng iyong buhay. Ayan po ba? So, ngayon mga kapatid, kailangan po nating unawain at intindihin ang ating pinag-aaralan pong ito, mga kapatid. So, hallelujah, ang una nating, sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, ito po yung series po mga kapatid, no? So, dito po tayo mag-uumpisa. Gaya ng sabi ko sa inyo nakaraan, mag-uumpisa tayo kung nasaan ang simula. No? So dito, ito yung simula eh. Dito tayo magsisimula. So, ito po yung tinatawag na holiness. Yan. So, napaka-importante po mga kapatid sa isang Kristiyano yung holiness. Kasi yung holiness po mga kapatid, ito yung magpapabago sa atin sa dati nating lakad. Kung hindi tayo susunod sa holiness, mga kapatid, kung hindi natin gagampanan sa ating buhay, yung holiness po mga kapatid, ay mga kapatid, malabong makapaglingkod tayo ng maayos sa Diyos.
Hindi po tayo makakapaglingkod ng maayos sa Diyos. So, ang holiness, ang isa sa magiging dahilan kung bakit lalakad ka ng merong Diyos sa buhay, ng merong Kristo sa buhay. Kaya napaka-importante po ng holiness. So, ito ang isa sa mga dapat nating ugaliin bilang isang mga iglesia ng Diyos. Tumutukoy na po ako sa iglesia ng Diyos, tayo, no? Hindi yung templo na ating inano. So, okay naman ito mga kapatid, no? May mga dapat din tayong dapat ugaliin sa loob ng templo na ito. Pero sa susunod nating pag-aaralan yan. So, dito muna po ako mangungusap sa bawat isa sa atin na tayo bilang iglesia ng Diyos. Amen po ba? So, holiness. No? So, holiness mga kapatid na isa dapat nating ugaliin. Pag sinabing ugaliin mga kapatid, dapat natin itong gampanan, gawin, pahalagahan. Yan. No? Bigyan ng pansin sa ating buhay. O sa madaling salita, ito ay dapat natin itong ginagawa sa ating buhay. Yan dapat ang ating ugaliin po mga kapatid. So basahin po muna natin ang Hebreo 12:14 na sinasabi po dito mga kapatid. Sundin ninyo ang kapayapaan sa langit ng mga tao at ang mga pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Yan. So praise the Lord. Nakita natin doon tayo sa pinakadulo. Sabi, ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino may hindi makakakita sa Panginoon. Holiness po mga kapatid. Pag sinabing holiness, kabanalan po yon, banal, malinis, no? Yan po mga kapatid pag sinabing holiness po mga kapatid. So sabi dito, ang pagpapakabanal kung wala ito'y sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. So sabi ng Biblia o ng salita ng Panginoon, ang sino man na hindi nagpapakabanal, no? Hindi nagpapakabanal ay hindi makikita ang Diyos, hindi makakita sa Diyos mga kapatid. No? Hindi niya makikita ang Diyos. So isang bagay na malinaw po yan mga kapatid na binasa natin. So pag ang isang tao hindi nabubuhay sa kabanalan, malabo niyang makita ang Diyos. Amen po ba? Kung hindi niya makikita ang Diyos at malabo rin mga kapatid na makasama siya pagdating ng rapture. Malabo rin mga kapatid na siya hallelujah, na makapunta ng langit. So, ganun ibig sabihin mga kapatid, ganun po ka-importante yung tinatawag na holiness o kabanalan sa ating buhay bilang isang Kristiyano na kailangan po nating ugaliin. Kailangan nating sundin, kailangan nating kasanayan, kailangan nating ganapin sa ating buhay. Amen po ba? So, ayan po mga kapatid. Sunod mga kapatid, bilang templo ng Diyos, napakahalaga ng holiness. Kung wala ito, ay hindi natin makikita ang Diyos. So, kaya sabi ko, gusto ba natin makita ang Diyos pagdating ng panahon? Amen. Gusto ba natin siya makasama pagdating ng panahon? Amen. So, ito ang isang susi. Yung holiness. No? Kung gusto natin siyang makasama pagdating ng panahon. Sabi dito, bilang mga lingkod ng Diyos, gawin natin ang kabanalan sa ating buhay. Bakit kailangan natin gawin ang kabanalan sa ating buhay mga kapatid? Bakit kailangan natin yan gawin? Basahin natin ang 1 Peter 1:15 hanggang 16 na sinasabi po dito mga kapatid. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Ngunit yamang banalang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pumumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yon mga kapatid. So tignan ninyo, kaya kailangan po nating magpakabanal. Kaya kailangan po nating mamuhay ng merong holiness sa ating buhay bilang isang mga Kristiyano po mga kapatid. Kasi una, ang tumawag sa atin ay ano? Banal. Banal ang tumawag sa atin mga kapatid. So dahil banal ang tumawag sa atin, sabi sa kanyang mga salita, dapat din naman tayong magpakabanal. Dapat po tayong magpakabanal sa ating pamumuhay. Amen po ba? So kasi Diyos nga ang tumawag sa atin banal siya malinis siya
Amen po ba? So, ngayon, kailangan natin maipakita yung tumawag talaga sa atin ay banal. No? So, sa anong paraan? Dapat tayong magpakabanal. Dapat tayong iano natin ang ating sarili sa kabanalan po, mga kapatid. Para, hallelujah, maipakita natin at maipatutuhanan natin sa ibang tao na ang tumawag sa iyo ay banal talaga. Mabuting Diyos, makapangyarihang Diyos, na tumawag sa iyo, na tumawag sa atin, mga kapatid, para may patunayan natin. Kaya nga, mga kapatid, maraming tao, pag ang isang Kristiyano namuhay ulit, namuhay siya, no, na alam niyo yung naglilingkod siya, nagsisimba siya, tapos mga kapatid, hindi niya isinasabuhay yung kabanalan, yung salita ng Diyos sa kanyang buhay, mga kapatid. Bumabalik pa rin siya sa dati niyang pagkatao. Hindi nakikita sa kanya si Kristo. Hindi nakikita sa kanya ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Alam niyo kung ano lang sasabihin ng maraming tao sa atin? Mapapahiya lang tayo. Yan ba yung pasimba-simba? Yan ba yung naglilingkod? So, yan po, mga kapatid. So, kailangan po nating maipakita ang kabanalan sapagkat ang tumawag sa atin ay banal po, mga kapatid. So, sunod, sabi, number 1, ang tumawag sa atin ay banal, dapat tayong magpakabanal. So, ang tumawag sa atin ay banal, dapat tayong magpakabanal. Number 2, magpakabanal tayo sa lahat ng ating pamumuhay. Yan. So, kailangan po natin, mga kapatid, na magpakabanal tayo sa lahat ng ating pamumuhay. Basahin po natin ang 1 Peter 1:15. Ulitin natin. Sabi dito, mga kapatid, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. So, sa lahat ng paraan ng pamumuhay, mga kapatid. So, kailangan, mga kapatid, makita sa ating pamumuhay, yung kabanalan. Pag sinabing lahat, kabuuan yun. Kabuuan ng iyong pagkatao. Kabuuan ng iyong pamumuhay, kung paano ka mamuhay. Hindi lang ito yung kalahati, 1/4, 3/4, hindi kabuuan talaga. Buo po, mga kapatid. Amen po ba? Naiintindihan po natin, mga kapatid. So, dapat mamuhay tayo sa lahat ng ating pamumuhay, sa lahat, no, na merong kabanalan po. Kahit ano man ang ginagawa mo, dapat nakikita sa iyo yung kabanalan. Kung paano ka magsalita, dapat nakikita sa iyo yung kabanalan. Kung paano ka kumilos, nakikita sa iyo yung kabanalan. Pati sa loob ng iyong tahanan na pamilya mo, no, dapat nakikita yung kabanalan. Mga kapatid, sabi dito sa number 1, dito na tayo sa number 1 po, mga kapatid, no? Sa pananalita ng may kabanalan. So, ito rin yung isa sa pinaka-importante. Kailangan, mga kapatid, magsalita tayo ng merong kabanalan, na may ayos na may salita. Mga kapatid, sige, basahin po muna natin ang Colossus 4:6 na sinasabi dito. Praise the Lord. Colossians chapter 4 verse 6. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya, na may pagkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Yan. Praise the Lord. Tignan niyo po, binigyan ng halimbawa dito, sabi, kung ang ating pananalita daw ay maging kagaya na magkalasang asin. Alam niyo po yung asin? Sino ba po hindi nakakita ng asin? So, lahat naman tayo nakakita na tayo ng asin, mga kapatid, no? So, di ba asin pagka tinikman mo yan maalat? Di ba? Yan nga yung ginagamit natin pag tayo nagluluto eh. Di ba? Pag tayo nga naglilinis sa mangga, doon tayo nagsasasawsaw eh. So, mga kapatid, di ba? Yung asin, marami siyang napapaggamitan at pag ginagamit mo siya, nagkakaroon ng lasa. Amen po ba? Nagkakaroon po ng lasa, mga kapatid. So, sabi, mga kapatid, ang ating pananalita, laging may biyaya. Ano yun? Pag nagsalita ka, laging may biyaya, may lalabas na pera sa bibig mo? Ganun ba yun? Kasi biyaya eh. No? Kasi yun kasi yung kadalasan na naiisip ng tao eh. Pag sabi ko, may biyaya, may pera dumating.
No, may pagkain na dumating, no? So, hindi po ganoon yan mga kapatid, no? So, tinutukoy rin doon yun nga yung sinabi ko sa inyo, yung magkalasang asin. Para nalalaman natin kung ano yung mga bagay na, kung ano yung ating sasabihin, kung ano yung ating sasalitain. Mga kapatid, kasi minsan, may mga ganitong tao, kahit tayo, tayo nasa sanlibutan pa, ganito tayo. Yung hindi na natin pinag-iisipan ng ating mga sinasabi, lalo na pag galit ka. Amen po ba? Pag galit ka kung ano-ano na lumalabas sa bibig mo. Puto kutsintya ka. Oh. Tapos, talaga, mama mo. Di ba? Kung ano-ano yung mga lumalabas sa bibig mo, kahit sa anak mo, pinapagalitan mo. Lahat ng mura sinasabi mo. So, mali po yun mga kapatid. Hindi po yun lasang asin. Mapait po yun. Mapait yun mga kapatid. So, kailangan mga kapatid, magkalasang asin daw. At pag magsasalita ka, laging may biyaya. Mga kapatid, kailangan pag nagsasalita ka, siguraduhin mong merong matututunan doon sa mga sasabihin mo. Hindi yung magsasalita ka, wala namang katuturan. Di ba? So, tayo bilang isang mga Kristiyano po, mga kapatid, kailangan nating maipakita sa ating buhay kung paano tayo magsalita ng maayos. Amen. Pag nainis ka, wala na kung ano na. Kung ano na mga sinasabi natin. Sabi sa Efeso 4:29, pakibasa nga natin. Ephesians chapter 4 verse 29, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting at ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Yun pala mga kapatid. So ulitin ko anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig. Anuman yung mga bagay na mahalay, huwag lumabas sa ating bibig mga kapatid. Kung dati sanay na sanay tayo magsalita ng mga kabastusan, ngayon huwag na. Yung dati sanay na sanay tayong magmura, ngayon huwag na. Yung dati sanay na sanay tayong manira ng tao, tayo pa yung nangunguna doon sa kanto na makipagchismisan, ngayon hindi na. Amen po ba? Dapat nakikita na sa atin yung kabanalan. Sunod, kung hindi ang mabubuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Yun. Ulit, kung hindi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan. Yung mabuti, yung ikatitibay. Yung ikatitibay sa pananampalataya, yung ikatitibay natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Hindi, nagpangit mo. Natisod na. Di ba? Ganun po mga kapatid. So, mga kapatid, kailangan sa bawat sinasabi natin, sa bawat sasalita natin, kailangan merong biyaya. Ibig sabihin, kailangan pag nagsalita ka, merong matututunan sa'yo, yung tao na makikinig sa'yo. Amen. Amen po ba? Yung merong kabuluhan po mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So, ayan po mga kapatid, nagigsi po yung una. Dapat magsalita tayo, nakaaya-aya, yung malasang asin po, na merong biyaya po mga kapatid. Pangalawa mga kapatid, ito, ang kailangan natin isang ugaliin sa atin. Sabi, manamit tayo ng may kabanalan. So mga kapatid, magsasalita po ako sa mga kapatid na bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo po mga kapatid Ito yung kailangan nating isa sa dapat nating kaugalian, dapat nating kasanayan, na dapat nating gawin bilang isang mga Kristiyano o lingkod ng ating Diyos mga kapatid. So, alam niyo po mga kapatid, pag tayo maayos manamit, napakagandang tignan sa atin. Amen po ba? Napakagandang tingnan. At pag tayo manamit ng maayos, talaga mga kapatid, nakikita sa atin si Kristo. At maraming tao po mga kapatid na mamamangha sa atin. Right. Pero hindi naman lahat ng tao ganon. Minsan may mga iba, manang-manang mo naman. Diba? Pero okay lang yun. At least sa harapan ng Diyos, maganda ka. Amen. Maayos ka. Amen po ba? Anong gusto natin? Yung tingin ng tao o yung tingin ng Diyos? Tingin ng Diyos.
Siyempre, mas gusto natin yung kung ano yung tingin ng Diyos sa atin. Kasi pag ang tao ang tingin, kahit anong gawin mo, kahit gumawa ka ng mabuti, magsuot ka ng tama, may mali pa rin. Amen. Tama? Pag ang tao ang titingin, huhusgahan ka pa rin, i-judge ka pa rin. Right. Pero pag ang Diyos ang tumingin sa'yo, kahit nagkamali ka, mga kapatid, hindi ka huhusgahan. Amen. Pag humingi ka ng tawad, patatawarin ka pa ng Diyos. Amen po ba? So, ganyan po mga kapatid. So, basahin natin ang 1 Timothy 2:9. 1 Timothy chapter 2 verse 9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng manghinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Yan. So, mga kapatid, ito'y isa sa itinuturo sa atin ng salita ng Diyos na kailangan nating kaugalian bilang isang mga templo ng Diyos o iglesia ng Diyos, mga kapatid. No? Sabi, panamit tayo ng maayos, ng kaaya-aya po, mga kapatid. Paano bang maayos po, mga kapatid? Una, yung hindi ka nababastos bilang isang babae. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, kawawa kayong mga babae pag kayo binabastos ng mga lalaki. Amen po ba? So, kaya kailangan, ang Biblia nagtuturo sa atin, lalo na sa mga babae, na dapat manamit kayo ng maayos. Ano ba ang dapat na pananamit ng isang babae? Amen po ba? Isa sa pinaka maayos talaga, mga kapatid, na pananamit ng isang babae, yung nakapalda ang babae at nakadress ang babae. Amen na? Lalo po pagsasamba ang babae, ang sasamba po sa ating Panginoon. Bakit ko po ito sinasabi? Tignan ninyo, pag pumunta kayo ng mall, pag CR kayo, paano nyo malalaman na yun ay CR ng lalaki o CR ng babae? Di ba? May sign, may nakadrawing na babae na nakapalda. Di ba? Tignan nyo, kahit ang CR sa mall, nagsasabi kung ano yung tamang pananamit ng isang babae, kung ano ang dapat niyang suotin, para malaman mo na ikaw isang babae. Pero ingat tayo ha. Baka mapagka, ganda niya oh. Tapos pagka nagsalita, oy pare. So mga kapatid, so dapat natin itong kaugalian. Ano tayo? Alam niyo mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo. Yung sinasabi natin, hindi kasi ako sanay sorry po mga kapatid hindi kasi ako sanay. Alam niyo mga kapatid, una lang yan, na hindi tayo sanay. Amen. Amen po ba? Kasi ganun din yun nasa iyo. Alam niyo yung ibang mga kapatid sa pananampalataya, ganun din yan eh. Hindi rin sinasabi rin nila, hindi ako sanay. Ayoko sa parang nasasagwaan ako. Yes, sasabi ng iba, ng mga una nating kapatid. No? Pero nung nag-ano na sila, yung nagsuot na sila, di ba? Ang ganda! Natulala nga eh. So mga kapatid, alam niyo po, mas nakakadagdag po ng kagandahan ng babae pag nagsusuot siya ng gano'n. Amen. Amen po ba? Kaya kailangan po, bilang isang lingkod ng Panginoon, sanayin natin na manamit tayo ng maayos. Amen po ba mga kapatid? Hindi po tayo tinuturuan ng Diyos sa ikakapahamak po natin. Right. Kung hindi para po sa ikabubuti natin. At doon sa pananamit mga kapatid, doon natin may papakita po mga kapatid na tayo talaga'y binago na ni Kristo. Amen po ba? Tingnan nyo, sanayin ninyo, alos aaraw-arawin nyo ng manamit ng nakapalda. Baka pati sa pagtulog ninyo, nakapalda na rin kayo. At syempre mga kapatid, hindi lang sa mga babae. Pag sinabing gayon din naman ang mga babae, ibig sabihin, pag sinabing gayon din naman, meron siyang pinaggagayahan. May pinagkukopyahan siya. Tama? Na pag sinabing gayon din naman. No? Sino? Sino ang pinagkukopyahan niya mga kapatid? Walang iba kung hindi ang lalaki. Bakit? Kasi ang lalaki ang siyang ulo ng babae. Ibig sabihin, siya ay parang leader ng babae. Ganon. Kaya ang babae kailangan nagpapasakop sa lalaki.
Pero anong ibig sabihin nun? Kailangan ang lalaki nakapalda rin? Hindi po ganun yun. Sa babae kasi, ang nakasidisenyo sa kanila ganun, nakapalda. Pero ang sa lalaki, nakapantalon. Kagaya po ng mga suot natin. Tama? Oh. Ikaw, Krisyano ka. Naka-short ka. Tapos nakasando ka, lalabas ka. May pinaggagayaan yung bubuyo. Gagayahan talaga yun lalabas ka, tapos ang lakad mo pa, nakaganon ka pa. Eto pa, hindi lang naka-short, naka-boxer ka lang. Tingin mo ba? Nakikita ba sa'yo si Kristo? Hindi po nakikita si Kristo doon. Amen po ba? So mga kapatid, para maipakita po natin na tayo binago na ni Kristo sa mga lalaki, no? Kailangan din nating sanayin ang ating, ang init eh! Ano gusto mo? Mas mainit sa impyerno? Wala yung sweater. Swatter. O mga kapatid. So, ganun po mga kapatid. So, kailangan isa yon sa ating mga kasanayan po mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kailangan nating kasanayan po yan. No, yung manamit tayo mga sa mga babae, lalo na po sa mga babae kasi sila ang mas kawawa eh. Sila kasi ang mas napagnanasahan. Sila ang mas huwag naman yung mga kapatid na nakapalda naman kayo, pero ang palda hanggang dito lang. Mga kapatid, nagpalda pa kayo. Huwag naman ganon. Tapos uupo ka sa jeep, banay ka ng ganon. Sino may kasalanan? Yung nanay yun. Siya. Oh. Huwag ka magsuot ng ganon. Oh. So, ibig sabihin, kailangan pag magsuot tayo na nakapalda, tignan niyo po yung mga kababaihan natin. Oh. Yung mga sister natin. Di ba, kagaganda, nakadress sila, ang haba ng mga palda nila, nakasuot sila talaga ng maayos. At syempre naman mga kapatid, nakapalda ka nga, ang haba-haba mo, pero ano tawag doon? Yung sando, na damit, nandun na eh. Nakapalda na, ang haba na eh. Pero yung suot na damit eh. Di ba? Kita yung paloob. Mga kapatid. At ito pa yung isa ha, gusto ko rin sabihin sa inyo ha. Huwag din kayo magsusuot mga kapatid ha. Nakapalda nga kayo. Nakadamit nga kayo ng maayos. Kita naman yung nasa loob ninyo. Kita naman. Mga kapatid. So huwag po mga kapatid. Kailangan maayos talaga. Yung, sa madaling salita mga kapatid, yung walang nasisilip sa inyo. So, bago po tayo magtapos mga kapatid, hallelujah, ito yung pinakahuli. No? Basahin natin ulit ang Hebreo 12:14. Hebreo chapter 12 verse 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. So, isa ring bagay na sinasabi ng salita ng Diyos, sabi, sundin natin ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. So, dapat nakikita po sa atin yung salitang kapayapaan. Kahit na ang gulo-gulo na nasa paligid mo, kahit na nalilito ka na, nakikitaan ka pa rin ang kapayapaan mga kapatid. Kahit sa pamilya nyo mga kapatid, kailangan nakikita yung kapayapaan. No, hindi yung laging bangayan kayo ng bangayan, kayong mag-asawa, bangayan kayo ng bangayan, away kayo ng away. Hindi na natapos, araw-araw na lang. No, tapos yung mga salita hindi kaaya-aya. No, so mga kapatid, kailangan isa yun sa kabanalan. Mga kapatid. Amen, yung mga kapatid mo nagsasambunutan, nagsusuntukan. No? Kaya nga mga kapatid, yung mga anak natin, wala pa akong anak ha. Yung mga anak po ninyo, mga kapatid, turuan ninyo po sa salita ng Diyos. Turuan ninyo na kung paano sila sumunod sa Diyos. Kasi sigurado ako, pag taturuan nyo yan sa salita ng Diyos, hindi mo yung makikita magsusuntukan yan sila. Magsasambunutan yan sila. Kasi bakit? Tinuturuan mo sa salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? So, yan isa sa kabanalan mga kapatid. Dapat namumuhay tayo ng merong kapayapaan. Ipinapakita natin sa lahat ng mga tao na sa paligid natin na yung kapayapaan pa rin. Amen po ba mga kapatid? So, tandaan po natin yung ating mga pinag-aralan po mga kapatid. Yung pananalita natin kung paano tayo magsalita, dapat maayos.
na meron talagang kabanalan, yung merong matututunan sa mga sasabihin mo. No, kung wala namang matututunan, mas maigi huwag ka nang magsalita. No? So, sunod, yung pananamit natin, kailangan maayos tayong manamit. No? Para makita sa atin na tayo ay namumuhay sa kabanalan at si Kristo na po ang naghahari sa ating buhay. Pangalawa, dapat mamuhay tayo ng merong kapayapaan. Lagi nakikita yung kapayapaan sa ating buhay. Amen po ba mga kapatid? So hindi pa po ito tapos yung ating pinag-aaralan. Kaya sabi ko, isi-series ko nga po ito. No? So abangan nyo pa po yung mga sunod nating pag-aaralan po mga kapatid. Mga kapatid. Everybody say praise the Lord! Praise God! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon at binibigyan ko na po sa ating MC.